Hey guys! Welcome to another mukbang video. Umorder ako dito sa Farinas Ilocos Empanada. Asan na yan? Yung paper bag. Farinas Ilocos Empanada. Diyan lang kasi siya sa baba. Pero nung nag-order ako, pick up. So, ayan. Nag-crave kasi ako nitong Ilocos Empanada nila. Yan. Ilabas ko na. Ang feeling nito ay ang tawag dito? Egg, tapos Ilocos longganisa, tsaka veggies. Ayan, ganyan itsura niya. Tapos may kasamang suka, dalawa. Tapos nag-order din ako ng poki-poki. Ayan. Alam ko dito, talong with egg na parang ginawang minced. Tapos, ito ay rice meal. Pinakbet to. Pinakbet. Isang naka-plastic siya para nakahiwalay. Tapos, boneless bangus. Baka i-dinner ko to mamaya, i-ano ko na lang. Initing ko na lang. Kasi ang dami kong in-order. Kasi kapag, para makuha yung discount, kailangan mag-order ng worth 1K. Tapos makakuha ng 25% off. Basta siya. Basta pick up yung mode of delivery. Yon. Tapos, nag-order din ako ng, lagay ko lang to dito. Special Mickey. So, pakita ko na lang kaya. To. Special Mickey. Mickey bihon na merong sabaw. Ano ba yan? Ang hirap control ng DJI. Kanina maghihiwalay yan. May Mickey bihon sa ilalim. Tapos, ayan. Nakahiwalay kanina yung sabaw. Inad ko na lang para hindi na-hassle mamaya. Tapos lalagyan siya ng kalamansi. Lastly, ito, crispy okoy. Nasa siya, isang pack. Pwede ko yan snacks. Ayan. So, ang lunch ko na lang muna ito, tapos try ko to. Ayan. Tsaka pala nag-order ako ng calamansi juice. By the way, ang hirap makahanap ng kalamansi sa Australia. Unless meron kang sariling tanim. So, yes. Samantalang dito, free lang kapag nag-order ka, diba yan? So, ayan, total of 1,013. Lahat ng binili ko, medyo mahal yung okoy. Pero malaki naman pala siya. 200 plus. Tapos, basta, check nyo na lang. Hindi ko kasi alam kung kung mabilis magbago yung prices or hindi ko kasi alam kung kailan ko i-upload to. Yes. So, try muna natin yung Mickey bihon. Kasi gusto ko ng sabaw. Sarap. Good. Lang. Hindi ko alam kung nag-expect kayo ng flavorful na sabaw. Pero kasi siya? Bland. Thick soup na medyo bland. Tapos, nilagyan siguro ng atsuete. Kaya naging color orange siya.
medyo wala ring masyadong lasa yung noodles. Ang flavorful dito sa food na to ay yung chicharon. Yan. Tsaka may egg din pala. Lalagyan ko na lang ng kalamansi. Okay? Next one yung poki-poki. Never ko pa na-try to. Curious lang ako. Ang sarap. Buti nag-order ako to. Lasa siyang, tortang talong. Bite ako na lang. May talong siya, tapos may kamatis, sibuyas. Very simple, pero very flavorful. Feeling ko inano muna to. Ang tawag ito? Ano ba tawag sa ganun? Niluto muna yung ginril ba? Muna yung talong. Like, kung ano yung ginagawa nila sa sa tortang talong. Pang chinachar nila yung labas. Very good. That's good. Lastly, itong empanada. Hatiin ko na muna to kasi na makita nyo. Hindi, inom muna tayo konti. Kalamansi. Sarap. Very refreshing. Pero may pagka-bitter siya. Kasi feeling ko nung pinres itong kalamansi, kasama yung balat. But, yeah, good. So, okay. Yeah. Hindi ko rin kung anong gulay, ubod. Ubod ba to? Tapos sa gitna merong egg. At, yung laman ng longganisa. Kapag kinakain ko to, gusto ko siyang, kasi very messy siya kainin. Pero ang nakakapagpa-flavorful sa kanya, itong suka. Yung isang suka, i-reserve ko na lang for the okoy. Baka hindi ko na lang kainin dito kasi pag binuksan ko baka maging baka mawala yung crunch. But yeah. Let's try this. Amoy suka. $110 yata to. Meron silang ibang options dito. Pwedeng doblehin yung itlog or doblehin yung longganisa or both. Kasi yung pinakamahal nilang option yung, ano ba yun? Basta may additional na bagnet. Ito yung special lang. So,
Meron ding budget option, yung gulay lang ang loob. Yeah. Hindi ko alam kung narinig nyo, pero very crunchy siya. Suka. Yeah. Filipino comfort food talaga is the best. Yung kasi sa place ko sa Australia, Queensland, na may kalagitnaan ng Brisbane and Gold Coast. Wala masyadong variety ng food. Parang ang usual dun mga sushi, shawarma. Iba yung shawarma nila, hindi yung katulad dito ng shawarma rice. Burger, pizza. Wala akong makitang ganito. Or kung meron man, sobrang mahal. O, kwento ko lang din. Kapag kasi nag-driving lesson ako dito. For 8 hours. Drive lang. Tapos kanina, na-realize ko, habang naglalakad ako, pinick up ko tong food. Parang sobrang efficient na lang nung magpapadeliver ka door to door. Kaya sobrang baba ng labor. Bayad ng labor dito sa Philippines. Maliban pa yun dun sa kinakaltas nung nung app. No. Hindi ka na, naglalakad akong init-init, tapos lubak-lubak. Tapos yung mga nakapark na kotse, as in, konti na lang yung malalakaran mo sa sidewalk. Tapos, yung kanal nag-overflow, yung sa daanan, merong mga mabaho na may imburnal or something. Na hindi ganun yung in-expect ko kasi nasa center yun ng sa may City Hall. So, naiisip ko, ganito ba dati sa Philippines? Bakit kapag nandun ako sa Australia, sobra yung nostalgia ko? Tsaka sobra yung, ewan ko, sobra yung homesickness ko na parang, ay, gusto ko na lang umuwi, bla bla bla. Kaya ko naman kitain to doon sa Philippines. Pero ngayon nandito, parang it's not, I don't feel like it's wise na magstay. Tapos ganito yung, ewan ko, parang lang siya, parang unti-unti siyang over the years, parang nalalaspag. Ano bang term doon? Basta parang
nauubos ang Philippines. At masisipag naman ang Filipinos. Pero mga ano lang, bumoboto sa mga corrupt. May eggshell. Tapos, every time na uwi ako dito, nag-stay ako sa mga condo. At na-realize ko, yung mga upper class dito sa Philippines, hindi rin ganun ka-okay yung life. Kasi, kapag nakatira ka sa condo, sobrang mahal na. Inconvenient pa minsan. Kung sa province ka naman, mabagal yung internet. At yung service. I just think Filipino people deserve better. Parang unti-unti nagiging dystopia na. I'm just sad. Every time na uwi ako dito, nare-remind ako. Dito sa Philippines, it's survival of the fittest. At kung sino yung yung walang pake kung gagawa ng illegal. At makakaapak na ibang tao. It's just not, it's so hard. So, ayun. Anyway, Filipino food is very good. Don't get me wrong. I just hope na mag-improve yung... Hindi ko pwedeng sabihin na yung government lang the corruption. But kasi parang yung buong system, ina-enable yun. Bakit? Kasi hindi lang sa government miski down, may ganun din na Basta, parang it's very well embedded in the system. Not just in the government, but also in the private sectors. Kaya, mas nga kahapon, di ba nagda-drive ako? Some drivers feel entitled sa road. Parang, hindi naman nila yung, yung mga kasama kayo, bakit, something needs to change. At, it's just sad na kung sino yung mga may care na mapalitan yung systems, umalis sila sa Philippines. Because it feels very hopeless. But I hope mali ako. I hope in my lifetime makita ko na ma-reverse yung dystopian trajectory. Yun lang. Sige, kakain na ako. Thank you guys for watching. These are all good. Yung okoy, ito yung okoy. Ayoko pa muna i-open, pero baka i-vlog ko kapag in-open ko. So, thank you guys! Recommend ko Poki Poki. Yum. Bye.